Tayo po mga minamahal ay darako na sa pinakamahalagang bahagi natin balagawain ng pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kaya lahat po tayo ay panadali ang tumayo, mga minamahal, bilang ating mong paggalang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher, beloved brother Albert Arevalo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher. Purihin ang ating po pinakamamalapang Jesus. Mga minamahal, tayo po'y manalangin para po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapin sa lahat. Una, digit sa panalangin ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Bautista Dalbeda, yung huling propetang nilang isa natin po kami lubos. Nagpapasalamat na sa bawat yugto na ibalagawain kami po'y sinamahan na pinagpalang lubos sa bawat sa amin na makadama na yung banal na Espiritu siya namin kagalakan, kalakasan. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pagdadala ng iyong banal na salita ng iyong ubang lingkod. Sa ganang aking wala akong magagawa. Ako'y basahan, di karapat dapat. Pagpalain kabaga mo lamang po bawat sa amin. Kumilos ka pong mainam sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangkalahatan panalangin, minamahal, ginagalang mala pastor, Will Disnat Almeida, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon, gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of pride thou sa believe, cast out from them, cast out from us, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pagsamba ay tangi lamang po na ukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at doble pong paggaling sa mapagpalang madaling araw po sa ating minamahal ginagalang Evangelista Will de Estrada Almeida, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay, at sa gininto ang turo at buhay na alaala at pagpapagal ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, sa ating po beloved Mama Dear, nasa banal na piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat mga beloved children, the whole Almeida family po, maging sa lahat mga beloved co-workers, co-preachers, co-instrumentalists, sa ating webcast control, sa ating sisters information, webcast viewers, mga minamahal, sa lahat po mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ipinapabot ka rin po ang advance na pagbati po ng happy 47th Church anniversary po ng ating banal na gawain, na patuloy tayong pinangawak, pinagtatagumpay, pinagpapalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kahit ito po ang pinahintulot ng ating mahal na Panginoon, na minsan po natin papakinggang pangaral, mga minamahal, bigyan po natin pamagat, mga minamahal, the significant number 40, ang makahulugang bilang 40. Significant, ibig sabihin, meaningful, mga symbolic, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabagamat sabi nga po ng banal na kasulatan, Mateo 24:44, mga minamahal, na walang oras ang makakaalam. Walang sino mang makakaalam ng oras ng pagparito ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Subalit ayon din po sa banal na kasulatan, mga minamahal, na ang bilang 40 o number 40 sa banal na kasulatan ay may malaking pahiwatig patungkol sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalapak po ba tayo sa ating dakilang Diyos? Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung ating babalikan, mga minamahal, ng 2015, tayo po'y nag-celebrate na po ng ating 40 years church anniversary. Mamaya malalaman po natin kung gaano kahalaga, kung gaano kahulugan yung 40 na ating pagdaraos ng ating church anniversary, mga minabalik. Dito po muna po tayo, mga minamahal. Balikan po muna natin yung mga unang kaganapan kapag nagaganap ang bilang 40 o number 40. Unang makahulugang kaganapan sa bilang 40, mga minamahal, ay sa panahon po, mga minamahal, ni Noe. Paghahanda, ito po ay patungkol sa paghahanda ng lingkod ng ating dakilang Diyos at isasagawa ng ating mahal na Panginoon na pagliligtas at paglipol. Ating po na pong basahin dito po sa aklat ng Genesis 7:1, 4-5, 12, 17, 22 at 23. Kaili lamang po sa mga bersikulo. Pakibilis lamang po natin ang pagbasa. Kaili po. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 7, ang talata po ay 1, talatang 4, hanggang 5, talon sa 12, 17, 22 at 23. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambayanan nasasakay sapagkat ikaw ay aking nakita matuwid sa harap ko sa panahong ito. 4, sapagkat 7 araw pa at paulanan ko ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi
at aking lilipunin ang lahat ng mga buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. 5. At ginawa ni Noe ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Talatang 12. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. 17. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. 22. At bawat may hininga at ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid at sila'y nalipol sa lupa at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. Purihin ang ating daklang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Sa unang talata ay ating napakinggan ang bilang 40, na kung saan ito po ang unang paglipol ng ating daklang Diyos sa unang sanlibutan, na kung saan dahil sa kanilang kasuwailan, sa di pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamala Panginoon, nagsisi ang Diyos na bakit nilikha niya at nilalang niya ang tao na ayaw maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Tinawanan pa ang lingkod na si Noe, mga minamahal, na siya ay nasisiraan ng bait, mga minamahal. Dahil si Noe, mga gagawa ng malaking arka sa kabundukan, mga minamahal. Hindi nila pinaniwalaan si Noe na lingkod ng ating daklang Diyos, na pinag-usapan ng ating Panginoon patungkol sa paghahanda dahil may gagawin ng Diyos na tinatawag na malaking paglipol. Siya'y tinawanan, mga minamahal. Hindi nalalayo sa ating panahon na kapag tayo pinangaral sa unang dalangin ng ating mga pastor, una higit sa lahat ang propeta ng Diyos na ginamit ng Diyos na instrumento para sa iglesyang ito. Mga minamahal, kung mayroong mga nagpahalaga sa gawain ng mga Panginoon, mas marami ang nagwawalang bahala sa panahon ito. Kaya nakakatakot mga isipin, mga minamahal, na sa panahon ito, mga minamahal, maraming tao ang mapapahamak. Bakit? Dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Subalit napakapalad po natin, mga minamahal, napakapalad po natin. Dahil tayo po'y kinahabagan ng ating mabait na Diyos na nabuksan ang ating espiritual na pangunawa at tayo po'y nagpakumbaba at lumapit at naglingkod sa ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin, gising na palakpak ang ating pinakamamala Panginoon. Tingnan po natin ang paglipo ng ating daklang Diyos, tumagal lang, napakahabang panahon, mga minamahal. Subalit yung pangaral ng Ebanghelyo ay napakahabang panahon din. Binigyan sila ng pagkakataon, sila ay magsisi, manumbalik, maglingkod sa Panginoon. Subalit binaliwala po nila ito. Ilan lang ang naligtas sa panahon po na yun, mga minamahal. 3:20 ng unang Pedro, mga minamahal. 8 kaluluwa ang nangaligtas sa sambayanan ni Noe. Na ngayon po, mga minamahal, ang nais ng ating mga pastor, higit pa sa 80% na buhay ng tao sa mundong ito ang maligtas. Yan ang ipinapanalangin ng propeta ng Diyos, higit pa sa bilang na yan. Subalit ang Antichrist, 80% depopulation ang nais ipatupad, mga inam, puksain ang lahat ng bilang ng tao, mga minamahal. Sa 20%, mga minamahal, sila lang ang mabuhay sa mundong ito. Subalit ang nais ng ating mga Panginoon, lahat talaga ng tao manumbalik sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamala Panginoon, kaya tayo po ng mga kinahabagan ng ating daklang Diyos, nakalasap ng kabutihan ng ating pinakamamala Panginoon, mga minamahal. Wag na wag mo sasayangin ang pagkakataon na ikaw ay dinala ng Diyos sa buong katotohanan ng paglilingkod, mga minamahal. Kung mayroong mga nagsasabi na sila ay nasa katotohanan, ibigay mo na sa kanila ang katotohanan. Subalit tayo po ay nasa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Tayo po mga minamahal, muli mag-celebrate ang ating 47th main church anniversary, mga minamahal. Purihin ang ating daklang Diyos through signs, wonders,
mighty deeds and miracles. Mga minamahal, tayo po mismo ang nakalasap sa ating buhay. Hindi pwedeng sabihin ng sino man na tayo po'y hindi nagsasabi ng katotohanan na ang pagbabago natin hindi totoo, na kagalingan hindi totoo, ang pagpapala hindi totoo. Tayo po'y mismo makapagpapatuto sapagkat tayo po ang nakarasap ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang makahulugang kaganapan sa bilang 40, pagtanggap ng 10 utos. Sa panahon ni Moses, mga minamahal, ating basahin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, 9 hanggang sa 11. Kaya hindi po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata Siyam, sa mga talatang Siyam hanggang 11. Nang ako'y sumumpa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato, sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo. Ay natira nga ako sa bundok ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos at sa mga yaoy na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Hindi po biro ang tungkulin ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Hindi po ganun kadali na ang pangusap ng Malapanginoon na basta ibigay na lamang po sa sino man naghahangad na pangusapan ng ating pinakamamalaPanginoon, maliban na lamang po sa nakapaglalaan ng napakahabang pag-aayuno katulad ni Propeta Moses, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Ito po ang pakikipagtipa ng Propeta Moses sa ating Malapanginoon bago salitain ang 10 utos na isinulat mismo ng daliri ng ating dakilang Diyos sa makatuwid ay ang banal na tipan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaPanginoon. Sapagkat ang mga Israelita ng mga panahon po na yan, mga minamahal, ay mga nagtataglay ng mga espiritong di nakalulugod sa ating Malapanginoon, na sa kabila ng katigasan ng kanilang mga puso at isipan ng mga Israelita, nandun pa rin ang kabutihan sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kalang lakbayin, mula pa lang sa kalang pagaling sa Ehipto, ginabayan na sila ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ni Moses. Hindi sila pinabayaan. Sa kabila ng pagsusupply ng ating dakilang Diyos sa nais nila, sa pagkain, sa inumin, mga minamahal, nandun isinukli nila, nagreklamo sila, prinubok nila ang ating pinakamamalapay sa lahat ng bagay po na yan. Kaya't ang Diyos ay hindi nalulugod, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay, napakapalad po natin. Ginamit ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, ang ating iginagalang Ebanglista, Will Estrada Almeida, na huling propeta, mga minamahal, para sa ating kapanahunan, para tayo po ay lubos na makalapit sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Hindi sagad ang ating mga minamahal na pagsasaliksik kung paano natin maisasagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan po, mga minamahal, na meron pong nakatalaga na araw at gabi nakaluhod, nag-aayuno, hindi kumakain, hindi umiinom ng anumang bagay, mga minamahal, para tayo po ay pagpalain ng ating napakabait na Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating napakabait na Diyos na buhay, mga mina. Ikatlong kaganapan, makahulugang kaganapan sa bilang 40, pangtubos sa buong pagkakasala ng mga tao sa panahon ng mga Israelita, mga minamahal. 40 days and 40 nights na muling nagayuno ang propeta ng Diyos. Hindi kumain, hindi uminom dahil sa buong pagkakasala ng mga Israelita sa paningin ng ating dakilang Diyos. Nalilipuli na sana sila, subalit dahil sa grabing pakikipagtipan at pakikipag-ugnay ng propeta Moses, ipinagpaliban ang paglipol. Ating basahin dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, 16-19, kindly. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, ang talatay 16 hanggang talatang 19. At tumingin ako at narito, kayo'y nakapagkasala na laban sa Panginoon niyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binubo. Kayo'y lumihis na madali sa daan na inuutos sa inyo ng Panginoon.
At aking tinangnan ang 2 tapyas at aking inihagis sa aking 2 kamay at aking iniwalat sa harap ng iyong mga mata. At ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon, gaya ng una ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom man ng tubig dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minumungkahi ninyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo. Nalilipulin sana kayo, ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon. Purihin ang ating daklang Diyos. God bless you po sa pagkabasa. Palakpakan po natin, malakas sa palakpak ang ating pinakamamalapang lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Gaano ka palad ang bawat isa po sa atin, mga minamahal na nakakilala sa ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal. Ang tungkulin ng propeta, mga minay, napakalaga sa atin. Sapagkat kung walang itinalagang propeta sa huling panahon ito, ang panahon po natin, mga minahigit na makasalanan ang gawa kumpara sa mga Sodom at Gomorrah, 10 times worse than Sodom and Gomorrah ang panahon ito, mga minamahal. Sukdulan ang kasamaan, mga minamahal. Kung walang namamagitan ng panalangin at pag-ayuno ng 40 days at higit pang araw ng pag-ayuno, mga minamahal, maaring matagal na tayong nilipol ng Diyos. Amen? Subalit salamat, mabait ang Diyos, mga minamahal, na bago siya bumalik, mga minamahal, nagtalaga siya ng huling propeta upang tayo po ay panumbalikin sa ating pinakamamalapang doon. Ang lahat na magsabong praise the Lord. Yan ang tungkulin ng ating malapastor, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, tayo po'y nakalapit sa banal na gawain. Mga minamahal, hindi tayo kaano-ano, hindi tayo kakilala. Iniluhod tayo araw at gabi. Ipinag-ayuno tayo na mahabang pag-ayuno, mga minamahal. Hindi po ako nagkakamali, year 1980s, na umabot ng 93 days, absolute fasting ang ating malapastor. Mga mina, hindi magagawa ng ordinaryong tao. Kaya nga sabi ko nga po, mga minamahal, na katulad ng binabanggit po natin, kapag may umuusig sa ating malapastor, na sabi nila wala na ang ating malapastor, sila wala na ang buhay, mga minamahal. Subalit sabi nga po natin, mga minamahal, na sino ba? Ordinaryong tao na hindi kumain ng 3 araw, mga minamahal, walang Holy Spirit, mamamatay yan, mga minamahal. Subalit ang propeta ng Diyos, higit pa sa 40 days fasting, lagi nag-aayuno sa ating Panginoon, para ikaw, kahit ikaw ay umuusig sa tunay na iglesia ng Diyos, ikaw man ay pagpalain ng ating Panginoon. Ang lahat ay mag-sovereign praise the Lord. Palakpakan po natin, malakas sa palakpak ang ating Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, hindi po basta-basta ang mga kaganapan sa Biblia sa tuwing magaganap ang bilang 4 na po. It is very significant, makahulugan, sapagkat tuwing magaganap ito, mga minamahal, after maihanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod, mga minamahal, unang-una po ay paghahanda. Paghahanda, kasunod po ay ang pagliligtas. After ng pagliligtas, isusunod ng Diyos, paglipol. Totoo po yan, mga minamahal. Nang inutusan ng ating Panginoon, mga minamahal, si Noe, pinaghanda niya po muna ito. Kasama sa paghanda yung pag-warning sa mga tao. Binigyan babala sila maglingkod manumbalik. Hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Iniligtas yung mga naniwala. Sambayan ni Noe, mga minamahal. At ang ginawa ng Diyos sa mga hindi naniwala, nilipol. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi nalalayo sa ating panahon ito, mga minamahal, na habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay pinaghahanda na ng ating dakilang Diyos sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Ang sabi ng propeta ng Diyos sa nais makatiyak ng kaligtasan, 3 beses ng pananabahan, pahalagaan mo. Ikaw ay lagi mag-overnight, magtapat ka sa pagbibigay, mamuhay ka ng kabanalan, hindi lang sa gawain, kahit saan kang lugar naparoon, mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga binamahal. Naglalaan ka ng sapat na panalangin, nagpupuri ka sa Panginoon, hallelujah, praise the Lord, naglalaan ka ng pag-ayuno. Pag ginagawa mo yan, wala ka ng kakaba-kaba, kasama ka sa rapture. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating Panginoon. Napakabilis ang panahon. Katulad ng oras pagka-preaching time. Mabilis din, mga minamahal. Kaya bilang Kristiyano, huwag tayong patulog-tulog.
kinakailangan kung paano mabilis ang mensahe, mabilis ka rin makinig. Dahil pag natapos na ito, mga minamahal, masasayang pag pinagbigyan mo ang tulog. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Pagka nakaramdam ka na pagkaantok, mga minamahal, unahan mo na. Parang nararamdaman mo pa lang na malamig, mga minamahal. Parang napapapikit ka na, mag-rebuke ka na. Praise the Lord. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, mga minamahal. Kaya nga po, napakalaga, mga minamahal, ng prayer and fasting, mga minamahal, sapagkat sa pamagitan po nito, napapawi ang galit ng ating dakilang Diyos at naipagpapaliban ang paglipol. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Katulad ng mga nakaraang mga buwan, na halos pakiramdam po natin dahil talagang pinigilan na halos ng lahat ng tao na makalabas dahil sa vaccine po na yan, mga minamahal. Kung papakiramdaman mo para mag-rapture na, mga minamahal, dahil pinipigilan na lahat, mga minamahal. Subalit dahil sa nagkaisa ng panalangin ng iglesia na malapanginoon sa unat panalangin ng propeta ng Diyos, napigilan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Subalit bilang Kristiyano, be wise. Bagamat pumapayapa ang panahon, huwag ka magpakakampante. Lalo ka magsumigasig, mga minamahal, dahil ang kapamakan sa mundong ito ay pabigla-bigla. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga po, ika-4 na yugto ng pagtatalaga ng makulugang bilang 4 na po mga minayugto ng pagtatalaga sa unang hari, Kapitulo 19:7 hanggang sa 8. Kaya hindi natin basahin. Dito po sa unang mga hari, Kabanata 19 sa mga talatang 7 at 8. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa at kinalabit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. At siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y humaon sa lakas ng pagkain niyaon ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na sa bundok ng Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. 40 days and 40 days and night, mga minamahal, na ang lakbayin niya bago makarating sa Horeb na bundok ng mabait na Diyos at dakila. Ito po ang yugto ng pagtatalaga ng Diyos kay Eliseo bilang propeta sa pamagitan ng propeta Elias. Dahil mga time po na yun, mga minamahal, gusto nang sumuko ni Elias dahil sa pagkausig sa kanyang buhay ni Jezabel na asawa ng Haring Akab, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, nananalangin na siya na kuwain na ang kanyang buhay kaysa kuwain pa ng iba. Hindi pinahintulot na malapay na mawala kaagad ang kanyang buhay sapagkat may layunin pa sa kanya ang ating malapay. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Bakit? Gagamitin pa siya para magtalaga ng panibagong propeta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Tulad sa ating mga pastor, sa mga manggagawa at mga ngaras sa ministeryong ito, na nagpagal at naglaan ng grabing pagsakripisyo at pagpapagal para maituro kung paano pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga ngayon, mga minamahal, meron tayong 47 church anniversary na sa kabila ng pagsubok sa iglesia, pag-uusig, patuloy pa rin, mga minamahal. Bakit? Sapagkat tulad ni Elias na propeta noon, hindi pa tapos ang misyon ng ating mga pastor, na misyon ng ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang kaibahan lamang po, mga minamahal, ng ating malapastor kay Elias. Si Elias ay nagsugo ng kanyang kahalili, subalit ang ating malapastor ay huling propeta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamala Panginoon. Nandyan lagi, mga minamahal, ang bilang 40 po, sapagkat ito po'y significant, mga napaka-makahulugan, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi pa rito, mga minamahal, sa makahulugang bilang 40 po, mga minamahal, pagbibigay babala ng ating dakilang Diyos sa bayan ng Ninibe. Sa aklat ng Jonas, Kapitulo 3, 1 hanggang sa 5, pakihanda na po natin dalawang huling talata. Kindly po. Dito po sa aklat ng Jonas, Kapitulo 3, ang talata po 1 hanggang talata 5, talon sa talatang Gs. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon at ipangaral mo ang pangaral ng aking inuutos sa iyo.
Sa gayon bumangon si Jonas at naparoon sa Ninibe. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Ninibe nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala. At siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangagayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong mas magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanilang hangganan hanggang sa kalit-liitan sa kanila. Talatang Gs. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan ng kanyang sinabi, kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkapasa. Lahat ay mag-sovereign praise the Lord. Pagbibigay babala ng Diyos sa bayan ng Ninibe na ginamit si Jonas na bago ang pagkapahamak isagawa ng ating dakilang Diyos sa bayan ng Ninibe, mga minasa loob ng 40 araw, mga minamahal, nagbigay babala ang ating dakilang Diyos sa Ninibe sa pamamagitan ni Jonas. Na bagamat ng una si Jonas ay tumatanggi, ayaw mangaral, mga minamahal. Kaya nga, labas na si Jonas kapag may mga Kristyano nasa pagkukulang, mga minamahal, at kasama sa mga paghahayo at may nagiging hadlang, nababanggit ko minsan, mga minamahal, may Jonas. Ibig sabihin, may hindi sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga, mga minamahal, na ang babala ng ating dakilang Diyos ay mapakinggan ng ating mga kababayan. Kaya nga, sa panong ito, mga minamahal, walang may dadahilan ang ating mga kababayan sa babalang ito ng ating dakilang Diyos, sapagkat noon pa man, mula ng year 1975 hanggang sa panong ito ng 2022, mga minamahal, hindi tumigil ang iglesyang ito sa panguna ng ating mga pastor na magbigay babala sa lahat ng tao na sila'y manumbalik, maglingkod, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong television program, meron tayong radio program. Ngayon, may internet na. Meron pa tayong live streaming, mga minamahal. Wala na silang may dadahilan. May mga kapatiran pa tayo sa kahabagan, kapurihan ng Diyos, masisigasig, magayag ng patotoo, maghayot, mangaral, mga minamahal, upang sila'y mailapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Plus, bago pa mangaral, may paglalaan pa ng pag-aayuno, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay mag-sovereign praise the Lord. Kaya nga kapag ang bawat bansa na nakikita ng mga Panginoon ng sukdulan, ng kasalanan na ginagawa, mga minamahal, kapag kaya na hindi nakapagsisi, mga minamahal, isasagawa ng Diyos ang kanyang paglipol. Kaya nga, patuloy tayo, mga minamahal, nakikita po natin, kamakailang pinigilan ng Ebanghelyo. Ngayon, yung mga tao na tumatakbo na sa pagka-pangulo sa gobyerno, mga minamahal, malalaki yung mga pagpupulong nila. Mga minamahal, how much more dapat ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos na lalong muling may pangaral, magkaroon ng krusada upang sila ay makapalumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Sapagkat kahit sinong taong umupo, mga minamahal, lahat ng pangako na yan ay mapapako. Subalit kapag sinabi ng Diyos na sila ililigtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay kaanin po na makahulugang bilang 4 na po, mga minamahal. Ito po yung paghahanda sa pangaral ng Ebanghelyo. 40 days and 40 nights. Ito po ang panahon ng pagtatalaga ng ating pinakamamahal na Jesucristo ng pananalangin at pag-ayuno na bilang Diyos ay nagkatawang tao sa lupa upang tubusin tayong lahat sa pagkakasala sa pamagitan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Aklat na Mateo, Kapitulo 4, 1 hanggang sa 2. Pakihanda po natin ang huling talata sa Hebreo. Kaindi po. Dito po sa aklat ng Mateo, sa kabanata 4 sa mga talatang 1 hanggang 2. Nang magkagayo, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksohin ng Diablo. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkabasa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit isinagawa ng Diyos ang paglalaan ng mahabang panalangin at pag-ayuno, mga minamahal?
Hallelujah, praise the Lord, sapagkat lalong mabisa ang pangangaral ng Ebanghelyo kaligtasan sa pamagitan ng prayer and fasting. Sa ganyang paraan tayo, mga minamahal, inilapit ng ating malapastor sa ating dakilang Diyos. Marami mga tinatawag na tagapangaral ng salita ng Diyos, marami mga tinatawag na pastor, ebangelista, mga minamahal, subalit hindi nila ginagawa po yan. Bakit? Takot silang magutom. Amen? Subalit dito sa gawain ng Diyos sa buhay, kahit ordinaryo Christian, mga minamahal, nakapag po 40 days fasting. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Bakit? By their fruit ye shall know them. Kung anong pulo sa pananampalataya, ganun ang membro, may lakas na loob, may pananampalataya, may pagtitiwala, may tapang harapin ang pangaral Ebanghelyo na kaligtas sa pangaral ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Anong resulta, mga minamahal? Sa matapang na pangaral ng propeta ng Diyos, mga minamahal, through prayers and fasting, mga minamahal, lahat ng mga inambitahan sa panguna ng ating mga pastor, lahat may mga cancer, leukemia, TB, diabetes, pagka-paralyzed, pagkalumpo, lahat na may mga matinding problema, kasawian sa buhay, lumapit at paglapit, mga minamahal, tumanggap sa Ebanghelyo ng Diyos. Sa panalangin ng propeta ng Diyos, silang lahat pinagpala. Sino yung mga tumanggap na yon? Tayo po ngayon, mga minanang pinagpala ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Tayo noon na pinagpala, tayo ngayon ay ginagamit na upang mangaral ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. Significant number 40, mga mina, ito po'y napakahalaga. Meaningful, symbolics, o sumisimbolo o maaring sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Katulad ng kapatiran, mga mina na nagtanong, Mahal na Panginoon, kailan ka babalik? Pinakita sa Kanya, mga minamahal, ang logo at pinabilang sa Kanya lahat ng big letters ng logo ng JMCIM, mga minamahal. Ang lumabas, mga minamahal, 40 letters, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, tunay sabi ng Biblia, significant number 40, makahulugan ang bilang 40. Bakit? Mga sa pangarang ating mga pastor, mga minamahal, tribulation is 7 years. 7 taon sa huling layo, buhay ng tao. Great Tribulation, 3.5 years, mga min sa Book of Daniel, 7:25, paghahari ng Antichrist po yan, mga minamahal. Na bagamat tayo po'y pumasok na sa tribulation, subalit, bago dumating ang sukdulan ng tinatawag na Great Tribulation o matinding pahirap at pagpatay ng mga Antichrist, magaganap po muna ang tinatawag na rapture o pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. 2015, nagdaos po tayo ng ating 40 years anniversary. Tayo po ngayon ay nasa 7 taon ng pagpapahinuhod ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 2 Pedro 3:9, mga minamahal, hindi mapagpaliban ng Diyos patungkol sa kanyang pangako. Kundi, mga minamahal, nais niya ang sinumang tao magsisi, manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2015, 40 years anniversary. 2022 ngayon, mga minamahal, 7 taon, mga minamahal, 47-year church anniversary, mga minamahal. Bakit hindi pa ipinapangyari ng Diyos sa kanyang pagbabalik, bagamat nariyan ang mga tanda sa uling panahon, sapagkat ang Diyos ay napagpasalat ng kanyang nilalang. Hindi niya ibig na sinumang tayo mapahamak, kundi ang bawat isa manumbalik pagsisi, sapagkat hindi niya nilikha ang impyerno para sa tao, kundi sa dyablo. Kaya tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ayon ng Diyos sa matulad tayo sa mga hindi nakatanggap ng pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi na sa huling talata, mga minamahal, sa Hebreo, na dapat natin gawin, mga minamahal, 3:7-11, italon po natin sa 15, pakihanda na po natin awitin para sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 3, at talatay 7 hanggang 11, talon sa 15. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw na pagtukso sa ilang. Na doon, ako tinukso ng aking mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito, nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan.
Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Talatang 15, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso Yes. na gaya ng sa pamumungkahi. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang natin mag-sovereign praise the Lord. Mula sa pasimulang talata hanggang sa uling talata, nandyan po yan. 40, significant number 40, mga minamahal. Ang mga Israelita noon na inilabas ni Moses kay Haring Paraon sa Egypto, maikling panahon lang na paglalakbay, nandun na sila sa lupang pangako. Subalit prinubok nila ang ating Malapanginoon, hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya sa kapangyarihan ng Malapanginoon. Sa halip, sila'y nagmurmur, sila po ay nagmungkay sa ating dakilang Diyos, sila po ay nakita ng kawalang pananampalataya at kawalang pagtitiwala sa malapay sa kabila ng pagpo-provide sa kanilang mga pangailangan. Hindi sila naniwala sa mabait na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, hindi nila kinamtan ang pangako ng ating dakilang Diyos. At umabot ng 40 years ang kanilang lakbayin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, sabi ng huling talata, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Lahat ng bagay na nakapagpapaprobok sa ating pinakamamala Panginoon ay huwag makita sa ating bilang Kristiyano. Bakit? Sapagkat hindi natin mamanahin ang pangako ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay magsipaganda at umawit sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos natin, napakabait, napakabuti ng ating mahal na Panginoon siya noon, ngayon, at magpakilanman. Ibinibigay ko ang buong pagkakataon bilang ko preacher, para po sa pagpatuloy sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved co-preacher, Brother Albert, sa pinagpalang banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bilang karagdagan, bago tayo umawit sa ating mahal na Panginoon Jesus, tayo po ay halos maglilimang dekada na po ang ating banal na gawain, mga minamahal. 47 years, mga minamahal, sineselebra natin. Dahil, mga minamahal, hindi tayo lamang bumibilang ng taon. Kaya natin sineselebra ang 47 years church anniversary dahil sa napakadaming himala at kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagbago ang ating mahal na Panginoon. Sa lumipas na maraming taon, mga minamahal, hindi nagbago ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sapat na yan, mga minamahal, upang tayo merong kagalakan sa ating mga puso, upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo ay umaawit, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Signs and wonders. All my days Hindi lamang I've tayo been held in your hand. Hallelujah! From the moment that I wake Tayo up bumibilang ng mga pagpapala ng until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Upang tayo
with sarcasm. Magpasalamat sa ating You were close like the Salamat, Father, Panginoon, water. napapilang ako sa tunay. Know you as a father. Salamat, Father, Panginoon, And dahil may when you propeta na were nasa surrendered. nangaral ng buong tumagis ng mahabang panahon sa gayon ng sakripisyo. Kaya ako ay narito ngayon, Father, Panginoon. Pasalamat All ako my lang sa life ating you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 47 years na minamahal. All my life Ikaw ay you makakilala have sa ating been pinakamahal. so Pinaging tapat sa iyong buhay. Lumipas ang maraming taon ng iyong pagkalit ko. Minsan bago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after Pamilya natin sa me. Tagalog po kami naman. Hallelujah! Mahal kita, Hallelujah! walang Napakapalag natin ito iyong naman. Dahil ang ating pastor, tunay na pastor, mga minamahal. Hindi lamang basta ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ito ay nilakipan ng mahabang panahon ng sakripisyo. Pag-aayuno, upang kumaling ka sa karamdaman mo. Upang baguhin ng Diyos sa buhay mo. Upang lutasin ng Diyos sa mga problema mo. Upang hanguhin ka ng Diyos sa kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! Magpasalamat tayo Kahit sa tapat sa habang Magpasalamat tayo. buhay, Tayo nakakilala sa buong buhay. ika'y mabuti at magkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang hiling mo, siya gabay sa kasakitan. Nariyan ka Sa liwanag sa mo. gitna Bulay-bulayin mo. ng kadiliman. Ang kabutihan ng mahal na Panginoon mula nung makakilala ka sa pala ng misteryo ito. O Diyos, Kung paano ka iniahon ng Diyos. Sa'yo napakasapagalong buhay. Sa'yo problema na napakadami ng Diyos. Hallelujah! ika'y tapat sa habang buhay. It is Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Yes, Lord.
tapat sa habang Tandaan natin, mga buhay. minamahal, hindi tayo umabot ng 47 years Ika'y dahil tayo sinuportahan ng mga ibang sekta. Dahil tayo maraming naipon ng pinansyal, hindi tayo umabot dahil sa mga bagay na yan ng 47 years. Kaya tayo umabot ng 47 years, mga minamahal, dahil may mga magulang tayo ng sakripisyo ng mahabang panahon ng ayuno sa ating kaniligtas. Hallelujah! Ika'y tapat Dahil sa tinuro sa atin ang ating mga magulang sa mga kung paano paluguran ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sa mga oras na ito, ang ating pananalig iglesia, matibay na nakatayo sa bato. Hindi mag-iba, hindi matinaw, ng kahit sino man. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sobrang napakapalad po natin. May mga ibang sekta dyan, ibang church, sila rin ay nagdadaos ng kanilang mga anniversary. Subalit ang kanilang isiniselebra ay yun lamang taon na lumilipas, mga minamahal. Kaya tayo dito, kaya ating isiniselebra ang ating 47 years anniversary taon-taon. Dahil sa mga himala at mga panduduo. Dahil sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibang church nag-celebrate, wala silang panduduo, mga minamahal. Tayo, napakarami natin panduduo. Hallelujah. Napakaraming ginawa ng mahal na Panginoon ditong 47 years na lumipas. Ilang libo ang pinagaling, ilang milyon ang pinagawa mo. Kaya magpasalamat ka sa Diyos. Ikaw ay nasa buong katotohanan. Hindi tayo nagsaselebra ng walang dahilan, mga minamahal. Hindi lamang dahil bumibilang tayo ng taon. Kung tutuusin, hindi na mabilang ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad natin dahil meron tayong tunay na pastor na totoong nagmula sa Diyos. Pastor na nadalangin para sa atin araw at gabi. Umiyak sa mahal na Panginoon araw at gabi upang ikaw ay pagpalain ng Diyos. Upang ikaw ay gumaling sa karamdaman mo. Upang ikaw ay amanguhin ng Diyos sa kahirapan. Napakapalad natin, mga minamahal. Napakapalad. Walang ibang pastor dito sa buong daigdig na nagsakripisyo ng ganyan. Dahil tayo inibig ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, ipinadama ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin. Hallelujah. Kaya mga minamahal, tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong panghawakan ng Diyos sa mga susunod na church anniversary. Tayo nasa banal na gawain pa rin, mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah po rin, kamahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na mensahe sa umagang ito sa amin to remind us that we are so blessed, mahal na Panginoon, na mapabilang sa tunay na banal na gawain. Manalagamay na magdadala sa amin dyan sa piling mo sa kalangitan, mahal na Panginoon. Walang pag-alinlangan, mahal na Panginoon. Ikaw ay aming kapiling sa mabanal na iglesia na ito.
Sa banal na ministeryong ito, ikaw ay aming kapiling. Sa mga himala at pagpapagaling na iyong pinamalas, ipinakita sa amin, ipinaranas sa amin, mahal na Panginoon. Kaya taos puso ang aming pasasalamat sa iyo. Mahal na Panginoon, dalangin namin, panghawakan mo kami mainam. Patatagin, palakasin kami sa aming paglilingkod sa iyo. Na sa iyong muling pagbabalik kami, datnan mo mainit, sumusunod si Malang Kalooban, mahal na Panginoon. Dalangin din namin ang bilabid, mahal na Pastor, mahal na Panginoon, na siyang ginamit mo para sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon, itinuro sa amin ang tamang pagsunod, paglilingkod sa iyo, na hindi lamang basta itinuro, nilakipan ang mahabang panahon ng pagsasakripisyo, pagtangis, pagluha, pag-aayuno, mahal na Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, pag-iingat ang mula sa iyo. Sampu ng beloved Almeida family, beloved children, mahal na Panginoon. Pagpalain mo silang lubos, mahal na Panginoon, maging ang iyong mga anak nagsusumikap, makasunod sa banal kalooban, nagsusumikap, dumalo sa banal na gawain, nagsusumikap, mahal na Panginoon, na masunod lahat ang iyong mga anak, mapagpalain mo sila, sampu na mga mahal sa buhay. Sama ka bang rin ang pangalan ni Jesus? Amen and amen. Praise the Lord. Wala naman pong baguhan, mga minamahal. Wala pong bisita. Tayo po'y dumako na sa ating mass healing. Itaas ang ating dalawang mga kamay. Kung tayo po'y may mga mabibigat na problema, merong unanswered prayer, mga minamahal. Kung tayo po'y may karamdaman sa mga oras na ito, patong isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na tayo may nararamdaman, isipin natin ating mahal na pastor, ang siyang naglayhan sa atin, mga minamahal, maging sa ating mga live webcast viewers. Kayo po'y sumabay, hindi po maiksi ang kamay ng mahal na Panginoon. Sama-sama natin palayasin ng mga problema at karamdaman, mga minamahal. Dakil mapagpalang ang Diyos na mga Panginoon sa lahat. Aming mahal na Panginoon Jesus, ang dalangin ng aming minamahal, kinagaman na pastor, Brother Israel Almeida. Sama-sama namin sinabi sa lahat ng uri ng karamdaman sa aming pisikal na pangatawan, demonyo na lagnat, trangkaso, ubos, sipon, diabetes, cancer, leukemia, Omicron variant, COVID-19 viruses, cast out, in Jesus' name. Lumayas ka sa pagpapahalan ni Jesus. Lahat ng hadlang sa mga dalangin, mga problema, pagsubok, at pag-alinlangan, panalamig, panalupaypay, lumayas ka, cast out in the name of Jesus. Di mo nyo ng kahinaan, di mo nyo ng pride, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Bilang tanda po ng pagtatagumpay, mga minamahal, i-claim na po natin na tayo tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y, wag na masyadong malakas, mga minamahal. Tayo po'y sabay-sabay na magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God.